Isang sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi, hindi na maibabalik. Ha? Ano ibig sabihin yan? Sa Iran, ang Martes ang magiging araw ng planta ng kuryente at araw ng tulay sabay na. Walang katulad nito. Buksan mo, pampamilyang palabas to tungkol sa digmaan. Di resto, baliw ka man, pero pampamilya pa rin o mamumuhay ka sa impyerno. Siguro, palalampasin na lang natin. Panurin mo lang. Buti na lang na iwasan natin. Sa ngayon, kahit papaano. Ang Martes ay nagdala ng hindi gaanong pagbura sa sibilisasyon at mas parang isang tigil putukan na hindi nagtagal at nabutas din agad. 5 barko lang ang dumaan sa Hormuz sa unang araw ng tigil putukan, mas kaunti kaysa kahapon. Kung tuluyang masira ang tigil putukan, wala nang magugulat. Hindi magtatagal, makakakita tayo ng mas maraming post sa Truth Social na may ganitong laman. Mamamatay ngayong gabi ang isang buong sibilisasyon na di na maibabalik. Kasi nagsisimula na tayong tumanggap ng ganoon. Kung hindi lubusang susunod ang Iran sa tigil putukan, magsisimula na ang putukan, mas malaki, mas maganda at mas malakas kaysa sa kahit anong nakita ng sinuman noon. Sige, mag-usap tayo ng tapat tungkol sa pagsira ng isang sibilisasyon at partikular kung bakit hindi ito magandang ideya. Ibig sabihin, tatalakayin muna natin ang hindi masyadong nakakahikayat na argumento sa internasyonal na batas at posibleng nakakahikayat o hindi na argumento tungkol sa mga epekto ng matinding negatibong reaksyon. At pagkatapos ay isang tunay na nakakahikayat na argumento tungkol sa pinakamainam na paraan ng pakikipagnegosasyon kapag sinusubukan mong gawing bihag ang isang bagay. Kung bago ka rito, welcome. Siguro iniisip mong tatalakayin ko ng 10 minuto ang mas detalyadong punto ng internasyonal na batas. Hindi naman. Dahil nakakatawa ang internasyonal na batas. Oo, siguro maganda nga na mayroong bagay na pinapang-arap. Pero pagdating sa totoong nangyayari sa mundo, halos wala naman itong saysay at dun ito nagiging katawa-tawa. Karaniwan, ang reaksyon sa mga post ni Trump sa Truth Social ay pagkabigla at takot. Bawal yan, labag sa batas internasyonal ayon sa kanila. O sige, ano ngayon? Ano ang mangyayari kung labagin ni Donald Trump ang batas internasyonal? May hahuli ba sa kanya? Anong gagawin ng United Nations? Papatawan ba siya ng sanksyon? Papatawan ba siya ng sanksyon gamit ang hukbo nila? Ay wala palang hukbo ang United Nations. Wala ba tayong natutunan kay George W. Bush at sa Iraq? Walang kapangyarihan ang United Nations at mga katulad nitong internasyonal na organisasyon. Ngayon, huwag ninyo akong intindihin ng mali. Kahit walang kapangyarihan, kapakipakinabang pa rin ang mga internasyonal na organisasyon at napapabuti ang kapakanan ng mga kasali. Bilang game theorist at professor, marami na akong naisulat tungkol sa paksang yan. Pero ang uri ng mga internasyonal na organisasyon na tinutukoy ay tiyak na hindi nagtatagumpay sa pamamagitan ng pamimilit sa kahit sino na gumawa ng kahit ano. Oo, isang paraan para magkaroon sila ng tunay na epekto ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga default na pamantayan para sa mga pambansang batas at pagkatapos ay naglalagay ng presyon sa mga gobyerno na magpasa ng mga pambansang batas na tumutugma sa internasyonal na batas. Gumagana yon dahil mas naipapatupad ang mga pambansang batas. Pero wag mong asahan na may malaking epekto yon. Bumagawa na ng legal na argumento ang kagawaran ng katarungan ni Trump para sa mga lusot na tatalakayin pa natin. Hindi sila hukom sa The Hague na magpapasya sa legalidad ng mga batas ng US, kaya kalimutan mo na ang ideyang yan. Sa isang banda, parang kinikilala ito ng ilan sa mga karaniwang argumento. Pero hindi pa rin tugma ang inaasahan nila sa realidad ng White House. Ang internasyonal na batas ay dapat sundin dahil masama ang paglabag dito. Sa huli, batas ang mga ito. Wala ka bang hiya, Gino? Wala ka bang hiya? Aba, balitang balita. Maraming mga internasyonal na lider ang walang hiya. Sa totoo lang, baka ito pang pangunahing katanghian ng mga namumuno kumpara sa atin. Naniniwala ba kayong nakakakumbinsi ang argumento sa internasyonal na batas tungkol sa paksang ito? Sa totoo, meron pa bang hindi naniniwala? May napapansin pa bang ironic na si Trump na binabatikos dahil sa kakulangan sa moralidad ay patuloy pa rin kinukumbinsi gamit ang moralistikong argumento? Halos 3 buwan pa lang mula nang magsama-sama ang mga lider ng mundo sa Davos para gawin ang kani-kanilang mga kakaibang gawain bilang mga lider.
Maaring maalala ninyo na si punong ministro ng Canada na si Mark Carney ay nagtalumpati tungkol sa kaayusan ng mundo at internasyonal na batas na itinuturing ng marami bilang pinakamahusay sa event na yon. Heto ang buod nito. Tatalakayin ko ang pagkabiyak ng kaayusan ng mundo, pagtatapos ng katang-isip at simula ng mabagsik na realidad kung saan ang mga malalaking kapangyarihan sa geopolitika ay hindi na sumusunod sa hangganan. Sa totoo, Frances yon. Pero tiyak ayaw niyong marinig akong subukan magsalita niyon. Buti na lang, nag-Ingles siya agad. Sa mga dekada, umunlad ang mga bansa gaya ng Canada sa ilalim ng rules-based international order. Alam namin na hindi ganap totoo ang kwento tungkol sa international rules-based order. Na ang pinakamalalakas ay hindi napapasakop sa mga patakaran kapag kumbinyente sa kanila. Hindi patas ang pagpapatupad ng mga patakaran sa kalakalan. Alam nating iba-iba ang pagpapatupad ng batas internasyonal depende sa pagkakakilanlan ng akusado o biktima. Yung talumpating yon, wala pang 3 buwan nang nakalipas pero parang nakalimutan na ng lahat. Nag-usap na naman tayo tungkol sa batas internasyonal na parang may saysay ito. Wala naman talaga. Kaya pwede ba nating subukan na lumipat sa isang bagay na mas estratehikong paraan ng pag-iisip? Maaaring isipin mong ang alternatibong imumungkahi ko ay may masamang epekto sa panloob na politika ng Iran. Hindi popular ang rehimen bago ang digmaan. Sinimulan ng Estados Unidos ang digmaan noong huling bahagi ng Pebrero para samantalahin ang kahinaan ng gobyerno. Layunin nitong palitan ng mas paborableng rehimen. Pero sisirain ang mga planta ng kuryente at tulay? Hindi, kontraproduktibo yon. Magdudulot ito ng rally around the flag effect na magpapapanig sa mga moderado sa gobyerno. Dahil dito, magpapatuloy ang pamahalaan ng Iran sa laban nito sa Estados Unidos at sa mga nagpoprotesta sa bansa. Maaari bang mangyari yan? Oo, sigurado ako. Walang duda na magkakaroon ng ilang pagtutol sa anumang antas. Malinaw na kahinaan ito ng hakbang na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Mapapaisip ka kung senyales ito ng pagdududa ng US intelligence sa posibilidad ng pag-aalsa. May mga lumabas na impormasyon na nagpapahiwatig nito, bagaman mahirap tukuyin kung sinusuri ng mga pagtatayang yon kung ano ang maaaring mangyari ngayon kumpara sa kung ano ang posible matapos ang isang matagal na kampanya. Gayunpaman, hindi rin tiyak o malinaw na negatibo ang kabuuang epekto nito gaya ng sinasabi ng media. Sa katunayan, dalawa ang posibleng problema sa argumento. Una, bilang pangkalahatang punto, hindi ito isang zero-sum game sa pagitan ng Estados Unidos at ng Islamikong Republika ng Iran. Hindi pinipili ng mga mamamayan ang isa laban sa isa pa. Kung may pagkakataon na mapabagsak ang gobyerno, tiyak na gagamitin pa rin ng parehong grupo na mga nagpoprotesta mula noong Enero ang pagkakataon. Tanong ng gobyernong Iranian, kaya ba nilang kumbinsihin ng mga moderado na isa itong larong may panalo at talo at mas mainam ang demonyong kilala nila kaysa sa demonyo sa White House? Alam ba ng mga Iranian na hindi kakayanin ng Estados Unidos sakupin at pamahalaan ng Iran? Alam ba nila na walang sundalo sa lupa ang Estados Unidos na yon at ilang libo lang ang kaya nilang ipadala? Kakailanganin pa nila ng mas marami, 10-10 beses pa para subukang isailalim sa direktang okupasyon ng bansa? At napanood ba nila kung paano nangyari sa Iraq noong 2003 nang pabagsakin nga ng Estados Unidos ang diktador ng bansa pero ayaw namang gawing isang protektorado ng US ang Iraq? Isa pang posibleng kahinaan ng pangunahing paniniwala tungkol sa backfire ay ang ekonomiya ng sitwasyon. Isa sa mga salik, kung magpoprotesta ang isang tao ay ang opportunity cost nito. Ang may maayos na trabaho kahit galit sa gobyerno ay patuloy sa araw-araw nilang buhay dahil maayos ang kalagayan at delikado ang magprotesta. Kung isasadlak mo ang buong bansa sa blackout, magsisimulang hindi na maging maganda ang sitwasyon para sa mga taong yon. May inis ba sila dahil militar ng Estados Unidos ang may kagagawa nito? Siguro. Mababago ba noon ang pag-ayaw nila sa pamahalaan ng Iran? Malamang hindi. Ang kaibahan lang, may magagawa sila sa pamahalaan ng Iran. Wala silang magagawa para pigilan ang pagbagsak ng mga bomba ng Estados Unidos maliban sa pabagsakin ang pamahalaan ng Iran sa kabalintunaan. Kaya, kailangang hintayin natin kung ano ang epekto ng pagtutol kapag ginamit ng Estados Unidos ang estratehiyang ito. Kailangan nating talakayin ang malaking usapin. May pamunahing problema sa pagsira ng infrastruktura.
Matagal na nating napag-uusapan ng isyong ito tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine, mga infrastruktura roon at pera ng Kremlin na ginagawang bihag ng Europa. At tama ang paggamit ng salitang bihag dito kahit na pinag-uusapan natin ang tungkol sa infrastruktura. Kapag sinira mo ang tulay o planta ng kuryente, hindi ito basta maibabalik sa simpleng paraan. Problema ito kapag sa pilitang nakikipagnegosasyon ka sa kalaban tulad sa isyu ng kipot ng Hormuz. Ang iyong bentahe mo sa pakikipagnegosasyon ay nakabase sa kung ano ang maaari mong makuha sa pamamagitan ng pakikipaglaban at ang mga gastos na maaari mong ipataw sa iyong kalaban kung ipagpapalagay na lalaban ka hanggang sa matapos ang labanan. Maaring hindi mo talaga gustong ipasa ang gastos na yon sa kalaban habang naglalabanan kayo. Hindi hanggang sa pinakahuli kapag ang huling pagkakataon ng negosasyon ay nabigo na rin. Dahil kung naranasan na ng kalaban ang gastos na yon, hindi na ito makakaapekto sa mga susunod niyang desisyon. Wala na yon. Ibig sabihin, nababawasan ang gastos ng kalaban sa pagpapatuloy ng digmaan. Nababawasan ang lakas mo sa pakikipagkasundo. Narito ang simpleng paraan ng pag-iisip. Kung may binihag ka para sa pantubos at ayaw magbayad ang pamilya, magbabago ba ang sitwasyon kung papatayin mo ang bihag? Hindi. Nawala mo lang ang tanging alas na meron ka. Gayunpaman, may likas na mga kapalit sa paggawa ng progreso militar upang tapusin ang digmaan ng pabor sa atin. Ang pagtamo ng mga layuning militar ay nangangahulugan ng pagtulak sa inaasang resulta ng digmaan patungo sa gusto mong direksyon, ngunit hindi may iwasang magdulot ito ng mga hindi na mababawi na gasto sa kalaban. Gayunpaman, mas magiging makapangyarihan ka sa pakikipag-usap kung mas malaki ang pabor na pagbabago sa resulta kaysa sa laki ng di pabor na pagbabagong dulot ng hindi na mababawi na gastos na naipataw sa kalaban. Iyan ang dahilan kung bakit mainam para sa Ukraine na atakihin ang mga refinerya ng Russia. Ang mga pasilidad ay maaring maayos sa medyo maikling panahon, kaya maliit lang ang bahagi ng hindi na mababawi na gastos. Pero nababawasan ang kita ng Russia, lumiit ang budget ng Kremlin at mas kaunti ang sundalong haharapin ng Ukraine sa labanan. Ito ang pinakaiba ng pagsira sa Karg Island at ang paggawa nitong hindi magamit habang may digmaan sa Iran. Sa kabilang banda, ito ang pinakaiba ng aktwal na pagsasara ng kipot ng Hormuz at ang paglalagay rito ng maraming mina sa inaasahang hinaharap sa panahon man ng kapayapaan o digmaan. Sa totoo, pinapapintulutan ito ng internasyonal na batas. Pwede mong targetin ang infrastrukturang sumusuporta sa sibilyan kung may proporsyonal itong epekto sa militar. Nagkakagulo dahil iba-iba ang nag-i-interpret kung ano ang proporsyonal. Alam mo, doon din papunta ang kagawaran ng katarungan tungkol dito. Kahit hindi kasali ang Estados Unidos sa ilang internasyonal na kasunduan gaya ng unang karagdagang protocol ng Geneva Convention. Hindi malakas na argumento ang international na batas para sa mga tunay na gumagawa ng desisyon. Mas magiging epektibo kung ang argumento ay parang hindi America first ang paggawa ng mga hakbang na nakapipinsala sa interes ng US at ang ganitong uri ng aksyon ay nakakasama sa interes ng US. Hindi ko alam kung saan hahantong ang planong ito kung ipapatupad talaga ni Trump. Hindi na nakakagulat kung mas dadami pa ang pag-atake sa infrastruktura ng Iran, hindi dahil sa banta ni Trump sa social media, kundi dahil naniniwala ang White House na makakatulong ito sa kanilang digmaan. Nakakawili sa akin na 3 araw ng balita ay umiikot lang sa mga sinabi ni Donald Trump. Oo, hindi ito karaniwang sinasabi ng mga presidente, pero hindi rin dapat ito bigyang pansin ng mga nagmamasid sa digmaan. Tandaan, may meme tungkol sa pagkain dito. Hindi pwedeng sabay na paniwalaan ng mga tao ang meme at himayin ang bawat bantang binibitawan ni Donald Trump. Bilang paghahambing, ilang beses mo nang narinig ang Iran na sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. Iyan ay halos mas maigsi na bersyon ng bantang binibitawan ni Trump. Natutunan na lang nating huwag pansinin kasi yun naman ang laging sinasabi nila. Hindi naman ganun kahalaga ang pagsasabi ng mga bagay sa internasyonal na relasyon. Ang mahalaga ay ang ginagawa, kaya naman sinusubukan kong ituon ang aking pansin sa bahaging yon ng mga krisis militar. Dito, ang aksyon na binanta ni Trump ay may malaking estratehikong kahinaan. Kaya, ano ang mga pangunahing aral natin para sa araw na ito? Ang pagtutol gamit ang internasyonal na batas ay pagsasayang lang ng lakas dahil hindi nito mahihikayat ang administrasyong ito.
May panganib na negatibong epekto sa ganitong operasyon kahit maghalo ang resulta. Ang pag-atake sa infrastruktura ay maaring magpahina sa sarili mong lakas sa pakikipagtawaran, kaya karaniwan ay hindi ito magandang ideya. Magandang ideya ang patuloy na pag-aaral at pag-alam sa mga nangyayari sa digmaan. Maraming video at playlist tungkol sa paksa. Tingnan ninyo ang mga ito. At kung nagustuhan ninyo ang video ngayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo muli sa susunod. Mag-ingat ka.